Sa wakas nga mga mare, makalalabas na nga si Gail nga sa ospital. Kaya naman nga maaga pa lang ay naghahanda na nga rin kami para nga makauwi. Hindi pa man nga siya ganun ka talagang galing dahil kailangan niya pa mag-antibiotic pero okay na nga yung pakiramdam niya kaysa nga nung nakaraan. Kinakanta-kantahan ko nga lang yun ng mga oras nga na yan. I-share ko nga lang sa inyo mga mare, meron akong nabasa na binabash nga si Gail. Na bakit nga daw gwapong-gwapo ako sa anak ko hindi naman daw gwapo. Dahil naniniwala ako sa loob mismo ng bahay dapat nagsisimula na yung mga anak nga natin hindi nakakaramdam na may kulang sa kanila, may mali sa kanila. Dahil sa loob ng tahanan nagsisimula lahat nga mga mare. Yung hindi nila mararamdam sa loob ng tahanan na may kulang sa kanila kaya hindi na nila hanapin yun sa iba. At sino ba naman mga nanay na gusto ngang sinasabihan na hindi maganda yung mga anak nila? Wala naman, 'di ba? Dahil sabi nga ni mama, kapag nga nanay ka na, kahit nga hindi maganda sa panangin yung anak mo sa iba, kapag nanay ka ay talagang siya ang pinakamaganda sa yung mga mata. Doon kasi kapag pinupuri natin yung mga anak nga natin ay talagang nabubus yung confident nila. Siguro kasi sa nang babash na yun, hindi niya nga naranasan yung mga ganun yung puriin siya ng nanay niya. Kasi may mga ganong senaryo naman talaga mga mare, may mga ganun talaga. O siya, eto magbalik na nga tayo dito mga mare, and okay na nga si Gail, alis na nga rin yung swero, tuwang-tuwa nga din yung nurse nga sa kanya. Ano nga kung nakailang swero nga si Gail kung hindi ba natanggal, sabi ko ayun nga lang yung unang beses niya. Kasi yung iba nga daw ay nakakailang ulit nga daw dahil nga malikot. Si Gail nga malikot siya pero hindi niya nga naaalis kaya naman nagpapasalamat nga kami. Yung sasakyan na nga lang yung dinala dahil nga napakarami nga namin dalang gamit. Pinayagan na rin pala si Gail na ilabas dahil nga okay na nga siya at mag-antibiotic na nga lang daw. Halos ilang days pa nga yun mga mare kaya kailangan bantayan pa rin. Kita nga namin na ganyan na nga ulit si Gail ay talagang nagpapasalamat nga kami sa Diyos. Dahil grabe yung puyat, pagod, pag-aalala kapag may sakit nga yung anak mo. At ayun nga mga mare, sa magtatanong kung magkano yung bill nga, 3 days pa lang nasa 30 plus na. Kaya kung magtatagal kami dun ay baka talaga mga marang wala na kaming pagkunan nga ng pambayad nga kay Gail. Dahil nga malapit ng pasahan ng research namin nasa 2 araw na nga lang kaya ito talaga kahit nga may mga problema ako pumapasok pa rin ako. May nagsasabi nga mas inuuna ko pa yung pag-aaral ko kaysa nga kay Gail. Kaya lang kasi mga mare kailangan ko na rin talaga tong matapos. Ayoko na rin naman kasing umulit pa. Nang araw nga ni Gail ay bala ko na naman nga huminto ng pag-aaral kasi nga parang napapabayaan ko nga rin yung anak ko. Dahil halos lahat ng oras ko ay nakukuha rin talaga ng pag-aaral dahil ang daming requirements. Pero naisip ko naman konting panahon na lang na makakatapos naman na nga ako mga mare kaya sabi ko tsatsagain ko na nga ito. Kaya nagpapasalamat nga din ako na okay na nga si Gail kasi kahit papaano mas maganda pa rin yung nasa bahay. Ito nga sila tatay pumunta nga dito kinahapunan nga sa kabila at mangangapa nga daw. Dito pala nila nakuha yung mga isda nga mga mare kasi tingnan nyo naman napaka-cute, napakadaming isda. Alam nyo ba isa nga yun sa pangarap ko at gustong gusto ko dati pa. Kasi naalala ko dati kapag wala kaming ulam ay dumidiskarte talaga kami ng ulam. Natandaan ko nga kapag natutuyo yung sangka tas marami nga ganyan tuwang-tuwa ako ng mga mare. May isang senaryo pa nga na wala nga kaming bantay tapos nga nang huli kami ng isda ang ginawa namin mga mare para makakain kami ng isda. Ginawa nga namin, nagprito nga kami sa takip nga ng kaldero kaya naman galit na galit si tita at hinahanap nga para baluin. Anong hindi magagalit puro uli nga yung takip dahil nilutuan nga namin kasi nga kalan lang din yun sa kahoy. Nakakatuwa kaya manghuli ng isda mga mare. Alam ko marami nakatry din yan. Sino kaya nakatry sa inyo mga mare manghuli? May araw pa naman nga nang matapos nga sila kaya pagkatapos nila mga mare ay binuhos na nga rin dito. Hugasan na kasi nila to bago nga dalhin nga dito sa atin mga mare para hindi rin sayang sa tubig tapos lilinisin na nga lang din kasi nga puro putik. May mga nabasa nga ako nung nakaraan na hindi ba lasang putik nga yung isda dito. Hindi naman nga siya mga mare lasa. Kasi meron talaga kaming nabibili na ganun lasang putik. Tingnan nyo naman nga itong baboy natin. Tamang silip nga lang dito mga mare. Napaka-cute. May nag-aantay yata dito ng rasyon nga mga mare ng isda. At eto nga yung pusa nga natin. Nagsawa na rin yata dito sa isda. Ayaw na nga rin damputin. Guro iniisip nito palagi na lang isda ang kinakain ko. Buti nga hindi na nga umuulan ngayon mga mare at napakaganda nga ng panahon. Kasi nitong mga nakaraan ay madalas nga ang pag-ulan. Pero ngayon ay hindi na. Yung pusa nga natin tinitingnan niya nga lang ang pagtalon pero hindi na nga mga mare kinakain. At pinaglaruan na nga lang po ng pusa nga natin. Tingnan nyo naman. Bukod nga pala sa isda, ito naman nga yung update nga dito sa mga gulayan nga dito mga mare. At ang gaganda na nga. Ewan ko lang kung may bunga na rin. Nakakatuwa kasi ang dami na naman nga nating talong. Pangasa nakakatuwa sa kabilangan ng binaha nga ito mga mare nitong mga nakaraan. Pero ngayon tingnan nyo na mga saging natin lumalaban. Nakuha na nga tayo dyan ng dalawa mga mare. Kaya ito isa na naman ng piling. O diba? Hindi na natin kailangan pa bumili nga ng saging kasi nga meron na nga tayo kahit papaano. Kaya naman nga yan kinuha na nga rin ni Alvin para nga madala nga dito sa atin. Halos paggabi na nga rin ng mga oras nga nito pero hindi naman sila naabutan nga ng gabi. Dahil pag uwi nga nila dito ay meron pang konting araw mga mare kasi nga matagal din yung araw. Sakto naman nga nito kay uuwi ko nga lang dahil nga marami nga kaming inasikaso sa eskwelahan. Nakita ko nga sila naglilinis kaya naman
naman tinuruan ko ng technique nga si Ate Jen. Para nga hindi siya mahirapan mga mare at ayun nga natutunan niya nga rin. Madami-dami pa nga rin to kaya nang hingi na nga rin sila Ate Marlene. Ang ating MC Bester Barley mura na masarap pa dahil may pineapple extract, hindi mapait at hindi lasang damo. Ang sweetener nito ay cocoa sugar kaya natural at friendly sa katawan. Ang barley natin ay gawa sa natural ingredients at gentle for daily use. Marami rin itong healthy support tulad ng pag-support sa natural defense ng katawan, tulong sa healthy digestion at pag-promote ng magandang metabolism. Kapag stress tayo, malaking tulong ang nutrients ng barley para mapanatili ang glow at freshness ng katawan. Diba ano ang kagandahan sa MC Bester Barley natin? Maraming tayong pagpipili ang flavor. Meron tayong barley juice at sa mahilig nga sa mga dark choco at sa mga coffee lover ay meron nga rin tayong kape. Pero sa mga taong mahilig nga sa mga pure barley ay meron nga din tayo o diba? Ang tanong, magkano nga ba ang ating barley? Ang ating dark choco ay 1,000 4 boxes na nga siya at 10 na ang laman. Ang coffee barley ay ganun nga din mga mare. Barley juice at pure barley naman 3 boxes nga rin siya sa halagang 1,000. Free shipping, cash on delivery na nga rin siya nationwide. Pero kapag 1 box naman nga mga mare ng kape ay 350. Nun din ang dark choco. Pag barley juice naman ay 500 isang box, ganun din ang pure barley. Ilalagay ko na nga lang sa comment section kung saan kayo pwedeng bumili.